Magandang araw, Baitang Ikasampu. Ako si Teacher Yasmin, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapahalaga. Kamusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Bago ang lahat, maari ko bang malaman kung ano ang inyong nararamdaman ngayong araw sa pamamagitan ng inyong pagpili sa reaction button na inyong makikita sa screen? Salamat sa iyong pagbabahagi. Ngayong linggo, sa ating pangalawang araw, ang ating aralin naman ay tungkol sa hinaharap na gusto nating marating. Kaya, tara, tuklasin natin ang sarili nating layunin, pagpapahalaga at direksyon sa buhay. Para sa ating balangkas ng talakayan, ating pag-uusapan ang pagsusuri sa sariling pagpapahalaga na magiging gabay sa pagpaplano sa buhay. Pangalawa, kahalagahan ng mapanagutang pagpaplano sa buhay. At pangatlo, mga paraan ng wastong pagpaplano sa buhay tungo sa pagiging mapanagutan. Sa aralin na ito, ating pagninilayan ang tanong na, paano natin mas kikilalanin ang ating sarili at paano tayo magiging mapanagutan sa ating mga plano sa buhay? Pagsusuri sa sariling pagpapahalaga na magiging gabay sa pagpaplano sa buhay. Ang pagsusuri sa sariling pagpapahalaga ay nangangahulugang pag-unawa sa ating mga pinahalagahan, paniniwala at layunin sa buhay. Bakit mahalagang kilalanin ang sariling pagpapahalaga? Dahil ito ang magiging gabay natin sa paggawa ng matalinong desisyon, lalo na sa mga mahalagang bahagi ng buhay tulad ng pagpili ng kurso, trabaho o bokasyon. Sariling pagpapahalaga at implikasyon nito sa pagpaplano sa buhay. Una ay ang pagpapahalaga sa buhay. Ayon sa Module 10, Pagpapahalaga sa Buhay, ang buhay ay isang sagradong regalo. Dapat itong ipagpasalamat, pahalagahan at gamitin sa tama. Kaya't sa pagpaplano ng buhay, lagi nating dapat isalang-alang kung paano natin mailalagay sa tama ang ating kakayahan at oras. Pangalawang halimbawa ay ang pangarap at mithiin. Lahat tayo ay may pangarap. Hindi sapat ang mangarap lang, kailangan itong isulat, pagplanuhan at aksyonan upang ito ay makamit. Maaaring gamitin dito ang SMART criteria or ang specific, measurable, attainable, relevant, and time-bound. Sa ganitong paraan, nagiging konkretong bahagi ng buhay ang ating mga pangarap. Ito ang nagsisilbing direksyon kung saan tayo tutungo. Ayon sa ESP 9 Module 15, mahalagang alamin natin kung ano ang mga trabaho ang in-demand, lokal man o global. Hindi sapat na piliin lang ang isang kurso dahil uso ito o dahil ito ang pinili ng barkada. Dapat nating isaalang-alang ang sarili nating hilig, kakayahan, at pagpapahalaga. Pangatlo ay ang pagpasok sa isang bokasyon. Ito ay ang isang natatanging panawagan na nagmumula sa Diyos na humimok sa mga tao upang gampanan ang isang tungkuling makabuluhan para sa kapwa at lipunan. Pang-apat naman ay ang pagpapamilya. Ang pagpapamilya ay hindi lang simpleng pagsasama-sama ng dalawang tao o higit pa, ito ay isang mahalagang tungkulin. Kasama rito ang pag-aaruga, paggabay at pagbibigay ng mabuting halimbawa sa mga anak. Dahil dito, mahalagang planuhin ang tamang panahon ng pag-aasawa at pagkakaroon ng anak. Hindi ito dapat madaliin. Ang pagiging handa sa emosyonal, mental at pinansyal na aspeto ay mahalaga upang mabuo ang isang matibay na pamilya. Bakit mahalaga ang maging mapanagutan sa pagpaplano sa buhay? Una ay upang matiyak na ang
ating mga desisyon ay naaayon sa ating mga layunin at pagpapahalaga. Pangalawa, upang magkaroon ng malinaw na direksyon sa pagpili ng kurso. At pangatlo, upang makapaglaan ng tamang panahon at pera sa napiling kurso, bukasyon o landas na tatahakin. Ilan sa mga halimbawa ng mga paraan ng wastong pagpaplano sa buhay tungo sa pagiging mapanagutan ay una, pagtatala ng mga hilig at gusto. Maaring isulat ang mga bagay na kinagigiliwan at nagpapasaya sa iyo. Sumunod ay ang paggawa ng career plan. Matutukoy natin ang mga hakbang sa landas na ating nais tahakin kung sisimulan nating isulat ang ating mga kalakasan, kahinaan, mga inaasam na kurso o career, at mga hakbang kung paano natin ito makakamit. Pangatlo ay ang pagdalo sa mga webinars. Kaugnay nito ang pagdalo sa workshops upang madagdagan ng kaalaman at karanasan. At panghuli, pakikipag-usap sa mga eksperto o kasapi sa pamilya. Mahalaga ang payo na manggagaling sa mga kapamilya nating may propesyon o trabaho. Sa kabuuan, ang pagpaplano sa buhay ay hindi isang beses lang ginagawa. Ito ay isang tuloy-tuloy na proseso ng pagsusuri sa sarili, pagtatakda ng layunin, at paggawa ng matalinong hakbang. Sa sarili mong pagpapahalaga, matutuklasan ang landas na dapat mong tahakin. Kaya naman, simulan na natin ang mas malalim na pagtingin sa ating sarili. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Paalam!